Kung na nga yung dahon ng saba, ito yung pagpapatungan natin sa kanya. At naglalagay muna tayo ng kaunting dekorasyon lang para sa kanya. Para naman sa paningin ng iba ay kaaya-aya siya. Nandito yung sangkap natin gagamitin. Muli, nandito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan si Mr. Peps ay gagawa ng isang kilawing Pilipino. Hinanda ko na nga yung chopping board ko. Dito na natin iiwain yung iba't ibang rekado na. Sibuyas muna yung aking inuna. Saka hinihiwa-hiwa na po ng hinihiwa-hiwa siya. Patuloy-tuloy na nga tayo sa paghihiwa na hindi tayo nagsasawa. Luya naman yung kasunod ng hinihiwa-hiwa ko ng hinihiwa-hiwa na. Ito nga palang aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihang nilalang. Yun nga lang, may kanya-kanya tayong pamamaraan o kaya bersyon natin ginagawa. Itlog na pula hindi mawawala sa pagkilaw ko ng tuna. Inayat-gayat ko muna siya. At ganun din pala yung pipino, isa to sa bahagi ng ating kinilaw na. Ito yung magbibigay ng dekorasyon sa kanya o ganun din yung sili aking ginagayat-gayat na siya. Kasama yung siling almoranas pa. Picturean muna natin para mas tignan. Inilaglag ko na nga yung iba't ibang rekado kong hiniwa-hiwa kanina. Lahat sila ay pinagsasabay-sabay ko na. Ito yung mga lubos na magpapalasa na nga sa kanya. At di mawawala dyan yung paminta nga rin pala. Ito na yung lemon juice, purong-puro na to. Patuloy-tuloy ko nang ibinuhos ng ibinubuhos yung kalamansi juice na nga pala. Hanggang sa buto na lang yung natira. Wala na tayo pang gagawin ito kundi mekos-mekos na natin siya. Nandito na nga tayo sa paghahalo ng paghahalo na. O kaya ang ibig sabihin nito ng ating kaibigang Indiano ay mekos na natin siya. Na hindi tayo nagsasawa pala. At siguro mamimix-mix na natin siya. Amoy pa lang, pabango lang. Malamang, masarap siya. Kinuha ko na nga yung dahon ng saba, ito yung pagpapatungan natin sa kanya. At naglalagay muna tayo ng kaunting dekorasyon lang para sa kanya. Para naman sa paningin ng iba ay kaaya-aya siya. Tuloy-tuloy na nga tayo sa pagbibigay ng dekorasyon sa kanya na hindi tayo nagsasawa sa bawat nating ginagawang simpleng-simple lang naman talaga. Kamatis naman yung aking pinaglalagay na. Hanggang sa patuloy-tuloy ko pa rin siyang inaayos pala. Ibubuhos ko na nga yung laman ng tuna. Ito na yung matapos natin gawin. Mekos siya. Ito yung kinilaw ng Bicolano. Tayo may kanya-kanya namang bersyon sa pagkinilaw. Ito yung bersyon natin to. Patuloy-tuloy ko na rin nilagyan ng iba't ibang palamuti pa yung ating mga ginagawang simpleng-simple nga lang talaga siya. Nandyan nga kung tawagin siya ay lato-lato at iba't ibang mga rekado pa. Hinugutan ko muna ng tissue para sa aking pamunas nga pala. Kurasan muna natin baka tumulo pa. Shell o kaya talaba. Ito nga ang talaba na to, isawsaw mo lang to sa kikuman o kaya iba't ibang pampalasa. Napakasarap niya talaga. Kailangan minimal lang yung bawat kakainin natin pala nito. Gawa ng lakas siyang magpa-high blood nga pala. Nandito na rin yung sukang templado na nga pala at ito'y malasang malasa. Aking pinaglalagay na. Ganon din yung soy sauce aking inalalagay na rin pala. Saka tayo maghahanda na ng iba't ibang mga baso na o kaya iba't ibang gagamitin. Tayo, pwede tumigil dito. Para sa ating pagpapatikim na sa kanila. Nandyan na nga rin yung iba't ibang ating ginagamit pa. At saka naman siya ipinaglalagay ko na. Para sila na nga yung humusga yung makakatim na talaga nito. Kaya ano pa, tara na. Tayo magsama-samang tikman na natin siya. Ito'y malapit ko nang magawa lahat siya. Sana'y masubaybayan nyo pa yung mga susunod pang YouTube natin mga